Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa sa mga panganib na iniiwasan natin ay ang makaengkwentro ng mga nilalang na maaaring makapanakit sa atin. Buhay man sila o patay. Ngunit hindi natin maiiwasan ang mga ganong bagay. Lalo pat may mga masasamang nilalang sa mundo na hindi natin alam kung ano talaga ang pakay sa atin. Magagawa mo bang iwasan ang mga ganitong klase ng nilalang kung ang may engkwentro mo ay isang aswang? Ang kwento natin ngayong araw ay sa patnubay ni writer JC. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig dito sa channel ninyo. Gusto ko lamang po sanang ikwento ang mga bagay na naranasan ko simula nang lumipat kami ng pamilya ko dito sa Camarines Sur. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dino. 20 anyos pa lamang po ako at nag-aaral sa isang university dito rin sa lugar na nilipatan namin ang bahay. Dito po kasi na destino ang tatay kong pulis, kaya dito na rin po kami nanirahan. First year college pa lamang po ako sa kursong criminology. 2 taon po akong tumigil dahil nga sa palipat-lipat kami ng tirahan ng pamilya ko. Pero ngayon ay ipinagpapatuloy ko na ulit ang pag-aaral ko pagkatapos ng senior high school. Gusto ko rin po kasing maging pulis tulad ng ama ko. Kaya criminology ang napili kong kurso sa kolehiyo. Idol ko kasi talaga si tatay dahil hindi lang siya isang pulis na may paninindigan. Marunong din siyang makipagkapwa at palaging umaayon sa tama. Kaya naman para maging katulad ng ama ko ay ginawa ko rin kung ano ang tingin ko ay makakabuti sa akin at sa nakakarami. Normal na estudyante lamang naman po ako. Hindi ako mahilig magbulakbol at makipagbarkada kung kani-kanino. Ang sabi kasi sa akin ng mga magulang ko ay mamili raw ako ng taong kakaibiganin ko. Dahil lahat daw ng tao ay pwedeng kaibiganin pero hindi lahat ay pwedeng pagkatiwalaan. Nung una hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng mga magulang ko sa mga sinabi nilang yon sa akin. Nag-iisang anak lang kasi nila ako at lumaki ako na walang kalaro habang lumalaki. Kaya nang lumipat kami rito ay naghanap ako ng pwedeng mapaglibangan. May mga pagkakataong lumalabas ako ng bahay para manood ng basketball. Para lamang hindi ako mainip sa bahay kapag wala akong ginagawa. Mahilig kasi akong maglaro ng basketball at dahil sa madalas kong panonood ng basketball dito sa amin, inaya ako ng iba pang naglalaro na makisali sa kanila. Mga kasing edad ko lang din sila kaya naman pumayag na ako. Tinanong nila ako kung marunong daw akong maglaro. Ang sinabi ko lang ay sakto lang. Hindi naman kasi talaga ako magaling sa mga ganitong klase ng laro. Pero dahil na rin siguro sa excitement na sa wakas ay makakapaglaro ulit ako ng basketball kasama ng iba ay hindi ko napigilang ibigay ang best ko. Umanga naman sa akin ang mga nakalaro ko hanggang sa mga sumunod na araw ay madalas na akong nagbabasketball sa court. Kasama ng mga nakilala kong kaibigan. Napasali din ako sa mga liga dito sa barangay namin at sa awa naman ng Diyos ay palaging nananalo ang team namin.
Papa Dudut, hindi ko akalain sa pagiging aktibo ko sa paglalaro ng basketball sa barangay namin ay makikilala ko si Lira. Nakita ko siya noon sa court na nanonood ng laro namin at inaamin ko na nabighani ako sa kanya nung una ko pa lamang siyang nakita. Nakaupo lang siya noon sa isang bench at nag-iisa. Nakatitig lang siya sa aming mga naglalaro at sinusubaybayan ang bawat galaw namin. Nang mahagip siya ng mga mata ko ay kaagad ako nagtanong sa isa sa mga kasama ko kung sino siya. Nang malaman ko naman ang pangalan niya at tinanong ko na rin dito kung saan siya nakatira. Sa barangay lang din daw namin siya naninirahan kasama ng kanyang ina. Lalapitan ko na sana siya noong mga oras na yon pero bigla akong hinawakan ng kasama ko sa braso. At sinabing mag-ingat daw ako dahil sobrang misteryoso ni Lira. Napakunot ako ng noo sa pagtataka sa sinabing yon ng kasama ko. Tinanong ko naman ito kung ano ang ibig nitong sabihin sa mga tinuran nito. Wala naman kasi akong makitang kakaiba kay Lira ng mga oras na yon. Maliban sa napakahaba at napakalandas nitong buhok na sa tingin ko ay natural lang para sa isang babaeng kagaya niya. Isa pa bagay naman sa kanya ang ayos niya. Simple at walang halos arte sa katawan. Masasabi ko na natipuhan ko talaga siya noong araw na makita ko siya. Pero binalaan pa rin ako ng kasama ko na lapitan si Lira. Hindi ko na lang pinansin ang kasama ko sa mga sinabi niya. Nagpasab muna ako sa isa sa mga kalaro ko at sinabing pagod na ako. Pero ang totoo ay gusto kong makilala si Lira ng mga oras na yon. Kaya hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na tabihan siya sa bench kung saan siya nakaupo. Nung una ay nahihiya pa akong kausapin siya pero nilaksan ko na lamang ang loob ko at nagpakilala sa kanya. Nag-alinlangan pa siyang kamayan ako nang sabihin ko ang pangalan ko sa kanya. Tingin ko ay hindi siya sanay na may bigla na lamang makikipag-usap sa kanya. Kaya naman tinanong ko kagad siya kung pwedeng makipagkaibigan. Nagtaka naman siya sa mga sinabi ko sa kanya. Matipid pa siyang ngumiti at pagkatapos ay iniwas ang tingin sa akin. Bakit ko daw gusto makipagkaibigan sa katulad niyang weird? Wala naman akong makitang weird sa kanya sa totoo lang. Pero hindi daw yon ang tingin ng ibang taga roon sa kanya. Walang gustong makipagkaibigan sa katulad niya dahil sa itsura niya. Madalas din daw siyang nilalayuan ng mga tao sa pag-aakalang isa siyang masamang nilalang. Nakaramdam ako ng awa sa sitwasyon na dinaranas niya sa lugar na yon. Pero sinabi ko sa kanya na hindi siya dapat makinig sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Hindi ko kasi ugali ang manghusga base sa panglabas na anyo ng isang tao. Hindi kasi ako ganon pinalaki ng mga magulang ko, kaya hindi siya dapat matakot sa akin. Sa pagkakataong yon ay nakita ko ang natural na ngiti sa kanyang mga labi matapos marinig ang mga katagang yon sa akin. Doon ay nasabi ko na napakaganda nga talaga niya sa malapitan lalo na kapag nakangiti siya. Papa Dudut, simula noon ay madalas ko nang nakakasama si Lira. Doon ko rin natuklasan na kapitbahay lang din namin sila. Nasa likod lamang ng nilipatang bahay namin ang maliit na kubong tinitirhan nilang mag-ina. Tinanong ko siya kung pwede ba akong dumalaw sa kanya sa kanilang bahay pero ang sabi lang niya ay saka na lang daw at may sakit kasi ang kanyang ina at ayaw niyang maistorbo ito sa pagpapahinga. Naunawaan ko naman siya at hindi na lamang nagpumilit sa gusto kong mangyari. 18 years old lang pala si Lira at kakatapos lang daw nito sa grade 12. 2 taon lang ang agwat ng edad naming dalawa kaya masasabi kong hindi na rin siguro masama kung sakaling manligaw ako sa kanya. Pero hindi ako kaagad nag-take advantage sa ideyang iyon. Kakikilala lang naming dalawa at halos 2 linggo pa lamang kaming nag-uusap. Madalas ko siyang inaaya na manood sa aking mag-basketball sa court.
Wala naman siyang ginagawa sa bahay nila at madalas ko lang siyang nakikitang nakaupo sa duyang gawa sa kawayan sa tabi ng kubo nila. Tulala lang at para bang may malalim na iniisip. Tingin ko ay malungkot siya dahil wala siyang makausap. Kaya para mawalang pakiramdam na meron siya ay pinipilit ko siyang sumama sa akin. Wala din naman akong kasama kapag pumupunta ako ng court kaya siya na lamang ang isinasama ko. Hindi ko kalain na sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo akong mahuhulog sa kanya. Isang hapon nga ay inaya ko siyang sumakay sa motor ko at sumama sa akin sa dalampasigan. Gusto ko kasing makita naming dalawang paglubog ng araw nang magkasabay. Nagdalawang isip pa nga siya kung sasama ba siya sa akin o hindi. Pero nang sabihin kong sandali lang naman kami roon, ay saka lang siya pumayag. Siguraduhin ko lang daw na makakauwi kami bago mag-alas 6 ng gabi dahil baka hanapin siya ng nanay niya na nagpapahinga ng mga oras na yon. Ipinangako ko naman sa kanya na iuwi ko siya ng ganong oras para hindi mag-alala ang ina niya sa kanya. Nang isakay ko naman siya sa motor ko ay sobrang saya niya. Hindi niya raw akalain na ganon pala kasayang sumakay ng motor. Tinanong ko siya kung first time pa lamang niyang maranasan ang makasakay ng motor. Ang sabi lang niya ay yun daw ang unang pagkakataon na nakasakay siya ng sasakyan. Hindi pa raw kasi siya nakakaranas makasakay ng kahit anong klaseng sasakyan sa tanang buhay niya. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, pero siguro ay dahil na rin sa hirap ng buhay na meron sila ay hindi pa talaga niya yon nararanasan. Kaya naman para mapasaya siya ay sinabi ko na araw-araw ko siyang isasakay sa motor ko at pupunta kami sa kung saan niyang gustong pumunta. Natuwa naman siya noong sabihin ko ang bagay na yon sa kanya, Papa Dudut. Naging memorable sa akin ang hapong yon. Nakaupo kami sa isang malaking bato. Magkatabi at hinihintay na lumubog ang araw sa likod ng kabundukan. Dinadama naming magkasabay ang hampas ng preskong hangin sa balat namin. Pakiramdam ko nga ay leading man ako sa isang pelikula. Kasama ko ang aking leading lady. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na kasama ko siya. Hindi mapakali maging ang kalamnan ko sa tuwing magtatama ang aming mga mata. Kung pwede nga lang hilingin na huwag nang matapos ang oras, sa pagkakataong yun ay nagawa ko na. Kaya bago pa man tuluyang magpaalam ang araw, sinabi ko na kay Lira ang totoo kong nararamdaman sa kanya. Hinawakan ko ang mga kamay niya at tinignan siya sa mga mata. Hindi ko alam kung paano ko aaminin ang nararamdaman ko. Pero hindi ko pinalagpas ang pagkakataong yon. Gusto kita, Lira. Yon ang mga katagang binitawan ko bago tuluyang maglaho ang liwanag. Tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ligawan. Tinitigan niya lamang ako at hindi magawang makasagot. Siguro ay nagdalawang isip siya kung papayag ba siya o hindi. Kung hindi man siya pumayag ay hindi pa rin ako titigil. Ipagpapatuloy ko pa rin ang kagustuhan kong mapasagot siya. Kahit alam kong mahirap ay hindi ko naman inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Sa halip na makuha ko ang sagot ay nagtatakbo siya palayo at para bang takot na takot. Hindi ko maunawaan kung bakit bigla na lamang siyang nagkaganon. Hinabol ko naman siya, Papa Dudut, at hindi ko rin kasi alam kung may mali ba akong nasabi o talagang hindi pa siya handa sa ganung bagay. Pero bakit siya tumakbo kung maaari naman niyang sabihin kung ano ang gusto niyang sabihin? Tatanggapin ko naman yon ng maluwag sa puso ko at maghihintay na lamang hanggang sa maging handa na siya. Pero ang nakapagtataka ay sa liblib na lugar siya nagtatakbo at hindi sa lugar kung saan ay nakaparada ang motor ko. Hindi ko maunawaan ang naging reaksyon niya ng mga oras na yon. Para kasing bigla na lang siyang namutla. At hindi magawang tingnan ako ng diretsyo sa mga mata. Hinanap ko siya sa may kakahuyan kung saan siya nagtatakbo. Panayang sigaw ko sa kanyang pangalan at nagbabaka sakaling naroon lamang siya. Nagsorry pa ako sa kanya kung talagang may nasabi o may nagawa akong masama.
Pero wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Dumidilim na rin kasi at kailangan na naming umuwi. Kaya naman kailangan ko na siyang hanapin. Baka mag-alala kasi ang nanay niya sa aking paghahanap. Ay bigla na lamang akong nakaramdam na may biglang lumipad sa itaas. Nagulat ako nang bigla na lamang sumulpot sa harapan ko ang kalahating katawan ng babaeng may pakpak na lumilipad palayo. Natakot ako at napatakbo sa mga nakita ko. Nawala sa isipan ko na hanapin si Lyra dahil sa takot ko na baka ako ang mabiktima ng nakakatakot na nilalang na nakita ko. Isa lang ang nasisigurado ko ng gabing yon. Hindi po isang malaking ibon ang nakita ko, kundi isang manananggal. Papadudot, hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Pinangunahan agad ako ng takot kaya ang naisip ko na lamang ay iligtas ang sarili ko. Alam kong isang malaking kaduwagan ang ginawa ko pero wala na akong lakas ng loob noon para hanapin pa si Lyra. Kagad ako nagtatakbo kung saan ay nakaparada ang motor ko at mabilis na pinatakbo yon hanggang sa makauwi ako sa amin. Umahangos akong binuksan ang pinto at nagulat ang mga magulang ko nang makitang halos manginig ako sa sobrang takot. Sa pag-aalala ay kagad nila akong pinaupo sa sofa at pinainom ng tubig. Tinanong nila ako kung saan ako galing at bakit parang nakakita ako ng multo sa itsura ko nang dumating ako ng bahay. Buti nga sana kung multo lang ang nakita ko pero hindi. Isa yung nilalang na kayang pumatay ng tao, lalo na ng mga musmos na sanggol. Sinabi ko naman sa kanila ang mga nasaksihan ko sa kakahuyan habang hinahanap ko si Lyra. Nang banggitin ko naman sa kanila na nakakita ako ng manananggal ay laking pagtataka nila sa mga narinig nila. Kinontra pa nila ako at sinabing baka raw isang malaking ibon lang ang nakita ko sa may kakahuyan. Pero sigurado ako na nakita ng dalawang mata ko yon. Babaeng kalahati lang ang katawan at may malaking itim na pakpak. Ang siyang bigla na lang lumitaw sa harapan ko. Hindi ako maaaring magkamali, papadudot, kahit nga ako ay hindi rin makapaniwala pero totoo ang nakita ko ng mga oras na yon. Sinabihan na lamang ako ng mga magulang ko na magpahinga na lamang muna at baka dala lamang ng maghapong paglalaro ng basketball ang nangyari sa akin. Alam kong kahit sila ay hindi maniniwala sa sasabihin ko. Pero kung sakaling silang makakita ng ganong klaseng nilalang ay baka takot din ang una nilang maramdaman. Gulong-gulo ang utak ko sa mga nangyari sa akin ng gabing yon, papadudot. Hindi rin ako nakatulog dahil sa pag-aalala kay Lyra pero hindi ko na magawang balikan ang pinanggalingan niya sa takot na baka balikan ako ng manananggal na nakita ko. Hindi ako ang klase ng taong madaling matakot pero noong makita ko ang nilalang na yon, na bigla na lamang lumitaw sa harapan ko ay isa lang ang naramdaman ko. Panginginig ng buong katawan ko. Ang unang naging reaksyon ko. Hindi rin maproseso ng sistema ko ang naging sitwasyon kaya ang nagawa ko na lamang noon ay tumakbo at inisip na makaalis sa lugar na yon hanggang sa makalayo na. Para bang bigla na lamang akong nawala sa sarili ko matapos ang mga nangyari. Hindi ko rin alam kung magagawa ko pang harapin si Lyra matapos ang nagawa kong pag-iwan sa kanya sa kakahuyan. Hindi ko rin alam kung ligtas ba siyang nakauwi sa kanila o nakauwi ba talaga siya ng gabing yon. Ang alam ko lang ay sobrang laki ng kasalanang nagawa ko sa kanya. Ang laki kong duwag para hayaan na lamang siyang mag-isa roon. Para kung hindi lalaki sa ginawa ko sa kanya, papadudot. Nang kinawagahan nga ay si Lyra kagad ang naalala ko. Matapos ang nakakakilabot na gabi ay napaisip ako kung nakauwi ba siya ng matiwasay sa kanila. Kagad akong lumabas ng bahay at nagtungo sa likuran ng bahay namin kung saan sila nakatira. Wala siya sa duya na madalas niyang tambayan kaya kinabahan ako dahil baka hindi pa siya nakakauwi. Naisip kong tingnan kung naroon ang kanyang ina kaya napagpasyahan kong pumunta sa kubo nila. Pero hindi pa man ako nakakahakbang palapit sa kanilang tirahan ay bigla nang lumabas si Lyra sa pinto ng kanilang bahay, dala ang isang plastik. Tatawagin ko sana siya pero bago ko pa maisigaw ang pangalan niya ay naamoy ko na ang masangsang na amoy na bigla ko na lamang nalanghap. Parang amoy yon ng nabubulok na daga. Doon ko pa lamang napansin ang daladalang plastik ni Lyra. Nakita ko na puro dugo yon at parang may mga lamang loob na kasama.
Hindi ko maunawaan kung bakit may dala siyang ganon pero bigla naman niya yung tinapon sa bangin na nasa likod lamang ng bahay nila. Nang makita naman niya ako ay nanlaki ang mga mata niya pero pagkatapos ay iniwas din ang tingin sa akin na para bang iniiwasan niya ako. Hindi ko na siya hinayaang lumayo. Tinawag ko kagad siya at nilapitan. Pero hindi niya ako magawang tignan man lamang kahit paanoong lumapit ako sa kanya. Magkaganon man ay humingi pa rin ako ng pasensya sa kanya sa karuwagang ginawa kong pag-iwan sa kanya sa may kakahuyan. Ang sabi naman niya ay siya dapat ang humingi ng tawad sa akin dahil sa naging reaksyon niya. Wala daw akong dapat na ihingi ng paumanhin sa pag-iwan ko sa kanya dahil yun naman talaga ang nararapat kong ginawa. Hindi ko maunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga tinura niya. Maging ako ay naguguluhan sa mga sinabi niyang habang siya ay kausap ko. Wala daw siyang karapatan na makihalubilo sa katulad ko. Hindi rin daw niya gustong masaktan ako kaya mas mabuting iwasan ko na lamang siya. Sobrang sakit para sa akin na marinig ang mga katagang yon mula kay Lira. Pero kahit na gano'n ang sinabi niya, ay hindi pa rin ako papayag na lumayo siya sa akin at gano'n din ako sa kanya. Pinilit ko siyang pakinggan ako at sinabi ko rin na mahal ko siya. Hindi ko kayang basta na lamang niya akong iwasan na wala man lang dahilan. Ipanaliwanag ko rin sa kanya na kaya ko siya nagawang iwan ng mga oras na yon ay dahil sa takot. At sinabi ko na hindi na ulit mangyayari ang bagay na yon. Isa lang ang naging tugon niya sa mga sinabi ko. Kung talagang totoo raw ang nararamdaman ko para sa kanya ay patunayan ko yon. Pumunta raw ako sa bahay nila sa ganap na 12:00 ng gabi para malaman kung tunay ang sinasabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung isa lamang yung challenge para sa akin. Pero gagawin ko yon para lamang mapatunayan kay Lira na totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Pinaghandaan ko ang gabing yon, Papa Dudut. Nagbihis pa ako at bumili ng bulaklak para lamang may maibigay sa kanya. Dahil pakiramdam ko ay yun ang huling pagkakataon ko para lang mapatunayan ang sarili ko sa kanya. Mag-abang daw ako sa labas ng bahay nila sa ganap na 12:30 ng gabi. At may dapat daw akong malaman sa tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung ano yon pero kahit ano pa man ang sabihin niya ay gagawin ko ang lahat para lamang mapalapit ako ng lubusan sa kanya. Sa ganap na oras na sinabi niya ay doon pa lamang ako nag-decide na lumabas ng bahay at nagtungo sa likuran namin. Tumingin pa nga ako sa salamin bago ako naglakad sa pinto. Sinigurado ko munang presentable ako kapag humarap na ako sa kanya. Sa eksaktong oras na sinabi niya ay doon lang din siya nagpakita. Sobrang ganda niya ng mga oras na yon. Suot ang itim na bestida at palda. Sa likod naman niya ay kasabay niya ang isang matandang babae na medyo may edad na. Binati ko naman kaagad sila ng magandang gabi pero bago pa man ako makapagpakilala sa kasama niyang babae ay agad ako nitong binalaan. Kung ayaw ko raw mapahamak ay layuan ko ang anak niyang si Lira. Doon ko pa lamang napagtantong ang kasama pala ni Lira ay ang kanyang ina na noon ko pa lamang nakita. Hindi ko alam kung bakit ganon ang naging salubong niya sa akin, Papa Dudut. Sinabi naman ni Lira na kung talagang gusto ko siya ay handa dapat akong harapin ng mga bagay na madidiscover ko tungkol sa kanya. Nahihirapan akong intindihin ang sitwasyon pero dahil buo ang loob ko, naharapin ang lahat para lamang mapatunayan ang nararamdaman ko para sa kanya ay gagawin ko ang nararapat. Sinabi niya na kaarawan niya ng araw na yon. Eksaktong kabilugan ng buwan daw kaya siguradong magaganap na ang pagbabagong hinihintay nilang mag-ina sa buhay ni Lira. Naguguluhan man ako ay binati ko pa rin si Lira ng happy birthday at ibinigay ang alay kong bulaklak. Sayang pala at hindi ako nakabili ng cake para sa kanya. Tinanggap naman niya yon at sinabing hindi na dapat ako nag-abala pa dahil masasayang lang yon pagpatak ng 12:00 ng gabi. Napatanong tuloy ako kung anong meron sa oras na yon at bakit yon ang napili niyang oras na mag-usap kami. Ang sabi lang niya ay yun daw ang oras kung saan ay maaaring magbago ang pagtingin ko sa kanya. Natawa na lamang ako sa mga sinabi niya. Kahit kasi anong mangyari ay hindi magbabago ang pagtingin ko sa kanya. At kahit na anong sabihin niya ay hindi ako susuko. Pero makalipas ang 30 minutos biglang nagbago ang pakiramdam ni Lira. Mahigpit siyang humawak sa kanyang tiyan at bewang na parabang kung anumang oras ay mawawalan siya ng malay
Pag-aalala ang agad na naramdaman ko nang makitang bigla na lamang siyang dumaing sa harapan ko. Pero ang kanyang ina ay parang wala lang pakialam sa nangyayari sa kanyang anak. Nagtataka ako kung bakit wala man lang naging reaksyon ang kanyang ina sa nangyayari kay Lyra. Ang sabi lamang nito ay magsisimula na ang nakatakda para kay Lyra. Hindi ko maunawaan kung bakit parang baliwala lang sa kanyang ina ang lahat, pero ako, hindi ko maaaring pabayaan na lamang siya sa ganong sitwasyon. Kaagad kong nilapitan si Lyra at sinabing dadalhin ko siya sa ospital. Pero nagprotesta siya. Layuan ko muna raw siya kung ayaw kong mamatay. Hindi ako sumang-ayon sa kanya. Hihilahin ko na sana siya, pero bago ko pa man nagawang mahatak ng tuluyan ang kanyang kamay ay bigla niya akong itinulak ng malakas, dahilan para tumilapon ako sa kung saan. Hindi ko mawari kung saan ang galing ang lakas na yon ni Lyra, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay nahulog ako sa kung saan nang bigla niya akong maitulak. Nang bumaling naman ako sa direksyon kung saan siya naroroon ay halos manlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Biglang may lumabas na maitim na pakpak sa likod ni Lyra. Halos isang dipang haba ng pakpak. Nasa tingin ko ay kaya kong iwas-iwas. Lumabas din ang matitilos niyang kuko sa kamay na parang mga kamay ng isang halimaw. Lalo ako nang hilakbot sa mga sumunod na nangyari. Kitang-kita ko kasi ang pamumula ng kanyang mga mata at ang paghaba ng kanyang dila. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat, pero lalong nabalot ng takot ang buong katawan ko nang masaksihan ko kung paano himawalay ang kalahating katawan niya sa kanyang bewang. Isa pala siyang manananggal. Napasigaw na lamang ako nang bigla siyang lumapit sa akin. Ang akala ko ay yun na ang katapusan ko, kaya napapikit pa ako, pero biglang sumigaw ang kanyang ina at sinabing tumigil siya. Agad namang sumunod si Lyra na parabang isang maamong tupa sa kanyang ina. Lumipad lamang ito papalayo hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Naiwan ako roong nanginginig sa sobrang takot. Hindi ko akalain yon ang tunay na anyo ni Lyra. Nang lapitan naman ako ng kanyang ina ay ikinuwento niya na nakita niya kami sa dalampasigan. Yun din ang araw na nakita kong may lumipad na manananggal sa gitna ng kakahuyan, at doon ko napagtantong ang aswang na nakita ko ay ang ina ni Lyra. Binalaan niya si Lyra na huwag makipagkaibigan sa akin. Simula pa noon, pero matigas ang ulo niya. Hindi pa siya ganap na aswang noon, kaya hinahayaan niya si Lyra, Papa Dudut. Pero ngayong alam ko na raw ang lahat tungkol sa kanya, ay pinapili niya ako kung itutuloy ko pa ba ang nais kong mangyari o lalayuan ko siya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya, at para akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa mga nakita ko. Magkahalong takot at pangambang naramdaman ko ng mga oras na yon. Kaya siguro mailap sa mga tao si Lyra ay dahil sa tinatago niyang lihim. Hindi ko akalaing makaka-experience ako ng ganong klase ng karanasan. Hindi ako naniniwala sa mga aswang dahil sa pagkakaalam ko ay mythical creatures lamang sila na gawa ng malilikot na utak ng tao. Pero totoo sila at nakita ng dalawang mga mata ko kung ano ang totoong itsura nila. Papa Dudut, matapos ang nalaman ko ay hindi ko na rin nagawa pang harapin si Lyra. Totoo ang nararamdaman ko para sa kanya, pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon na meron sa kanila ng kanyang ina. Nagpatuloy pa rin ako sa buhay ko, pero nananatiling lihim ang natuklasan ko sa kanila. Wala akong pinagsabihan ng kanilang sikreto kahit pa ang mga magulang ko. Simula noon ay hindi ko na rin sila nakita pang lumalabas ng bahay. Sa tuwing mapapadaan nga ako sa likod ng aming bahay ay madalas kong nakikitang nakasarado ang pinto ng kanilang kubo. Hindi ko na rin nakikita pa si Lyra na nakatambay sa paborito niyang duyan. Inaamin ko na nami-miss ko siya. Gusto ko sana siyang kumustahin. Pero wala akong lakas ng loob na harapin siya at puntahan siya sa kanilang bahay. Hindi ko rin alam kung paano ko matatanggap ang natuklasan kong lihim. Isang araw nga ay para kong ewan na hindi mapakali sa likod ng bahay namin. Pabalik-balik ako at hindi malaman kung dederecho sa bakuran ni Lyra o babalik na lang sa kwarto ko para makapagpahinga.
Gusto ko siyang kausapin at sabihin na walang nagbago sa nararamdaman ko para sa kanya. Pero noong nagkalakas ako ng loob na puntahan siya, ay bigla ko na lang narinig ang sigawan ng mga taong paparating sa kinakaroonan ko. Tinatanong ko sila kung bakit sila naroon. Ang sinabi lang ng isa sa kanila ay kailangan daw nilang supilin ang mag-inang nakatira sa maliit na barong-barong sa likod ng bahay namin. Aswang daw sila at marami ng mga buntis ang nabiktima. Hindi ko alam kung paano nila nalaman ang bagay na yon dahil wala naman akong pinagsasabihan ng kahit na sino tungkol sa kanila. Kaya pinigilan ko ang mga taong yon bago pa may mangyaring masama kay Lyra at sa kanyang ina. Sinabi ko rin wala silang ebidensya sa mga sinasabi nila pero nagmatigas pa rin sila. Masyado silang marami para pigilan ko pa. Sinaway ko pa rin sila at sinabing ilang araw nang walang tao sa bahay na yon. Nang katukin naman ang isa sa kanilang pinto ng kubo ay sumalubong sa amin ang masangsang na amoy. Nagmumula yon sa bangin sa likod ng bahay. Nang tingnan ng ilang kalalakihan ng bangin ay tumambad sa kanilang daang-daang plastik na naglalaman ng bulok na lamang loob. Hinala nila ay galing yon sa mga nabiktima nila Lyra. Bigla ko namang naalala na may itinapon din doon si Lyra noong araw bago ko matuklasan ang tunay niyang pagkatao. Hindi ko gustong mangyari ang bagay na yon pero wala akong magagawa kung talagang gusto silang pagbayarin ng mga tao sa mga salot na ginawa nila. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin sasabihin sa mga tao ang lihim na itinatago nila. Sa pagpupumilit ng mga tao na kausapin ang mag-ina ay bigo silang makausap ang mga ito. Pinilit naman nilang buksan ang pinto sa pamamagitan ng pagsira nito. Wala silang nadat ng kahit na sino sa loob ng bahay. Wala na rin kahit na anong kagamitan maliban sa isang papel na nakatiklop sa gitna ng mesa. Ako kaagad ang nakapansin noon kaya kinuha ko. Nakasulat sa harapan ng papel ang pangalan ko at tingin ko ay isa yung liham para sa akin. Binasa ko naman ang sulat na mula kay Lyra. Sinabi niya sa liham na humihingi siya ng tawad sa paglilihim niya ng totoo niyang pagkatao. Ang totoong araw ay gusto niyang sabihin ang lahat sa akin pero natatakot siyang layuan ko siya. Nagpapasalamat daw siya sa pagkakaibigang ibinigay ko sa kanya at sa kabaitang ipinapakita ko. Hindi niya raw malilimutan ang mga bagay na nagawa ko para sa kanya. Hiniling niya sa kanyang ina. Naiwan na at umalis sila at magpakalayo-layo. Hindi naman daw ako dapat mag-alala sa kanya dahil nasa mabuti naman siyang kalagayan. Sinabi rin niya na may nararamdaman na rin siya sa akin noon pero hindi niya lang din maamin dahil baka mapahamak ako at ang pamilya ko oras na mapalapit lalo kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yon ni hindi ko man lang nagawang makapagpaalam sa kanya ng maayos bago kami maghiwalay ni Lyra Papadudot. Parang may mabigat na dumadagan sa dibdib ko nang mabasa ang kanyang sulat para sa akin. Bumalik naman sa normal ang lahat, ibinaling ko na lamang ang sarili ko sa pag-aaral at paglalaro ng basketball. Gusto ko na rin siyang kalimutan at magsimula ulit ng panibagong buhay. Hindi naging madali para sa akin na tanggapin ang lahat ng nangyari. Pero nagsilbing aral naman yun sa akin. Kaya kung nasaan man siguro ngayon si Lyra, ang hiling ko lang sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Kung tinanggap man niya ang sumpa sa kanya na maging aswang sa panghabang buhay, sana'y piliin pa rin niyang maging mabuti kesa ang maging masama. Alam ko at nararamdaman ko na hindi ginusto ni Lyra ang buhay na nakatadhana sa kanya. Kaya masasabi kong may mabuti siyang loob. Kung magkikita man kami ulit ay hihilingin kong maging mabuti siya sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan niya magagawa ang bagay na yon pero sana'y hindi siya makapaminsala ng mga tao. Hanggang dito na lamang po Papadudot, salamat po pala sa mga kwentong binabasa ninyo at mga aral na ipinaparating ninyo sa amin. Sana ay mas tumagal pa itong channel ninyo at makapagbigay pa kayo ng maraming kwentong katatakutan sa mga katulad kong avid listener ninyo. Madalas kasi akong nakikinig dito kaya naman hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong makapagpadala sa inyo ng liham at ikwento ang naging karanasan ko simula ng
lumipat kami rito sa Camarines Sur. Muli maraming salamat po and more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Dino. Madalas nating kinakatakutan ng mga kwento tungkol sa aswang at mga masasamang elemento. Gaya ng mga manananggal pero hindi natin alam kung bakit sila naghahasik ng lagim sa mundong ito. Hindi rin natin alam kung lahat ba sila ay masama o nadala lamang ng pagkakataon. Kaya nagagawa nilang guluhin ang buhay ng mga mortal na gaya natin. Sa kwentong ating natunghayan ngayong gabi ay masasabi nating ang mga nilalang na katulad ni Lyra at ng kanyang ina ay hindi talaga masama tulad ng inaakala ng iba. Dala lamang ng sitwasyon kaya nila nagagawa ang bagay na hindi nila gusto. Kaya kung sakaling may kakilala man tayo o may nakakasalamuha na tulad nila, hindi panghuhusga ang dapat nating unahin kundi ang pangunawa sa pagkatao nila. Maaring mapanganib ang iba sa mga nilalang na katulad nila, pero hindi lahat sila ay kayang manakit ng inosenteng tao ng basta-basta na lamang. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel na matatagpuan din po ang mga channels na yan dito sa main channel ko na Papa Dudut. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.